Isa ang aking narinig na reaksyon kanina. Ang haba. Pangalawa, wala kami matatandaan. So, mga kapatid, ngayon po ay nasa chapter 3 tayo na ating pinag-aaralan, Nehemiah. At ating po pag-aaralan ang patuloy po na ating paglilingkod sa ating Panginoon. So, sabi po ng salita ng Panginoon sa Philippians chapter 1 verse 27, I will hear that you are standing strong with one purpose, that you work together as one for the faith of the good news. Standing, sabi ng Bible, standing strong with one purpose, work together as one for the faith of the good news. Ephesians chapter 4 verse 16, the Bible says, sa pamamagitan niya ay nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan. Napakalalimon ng salita ng Diyos. Pinag-ugnay ng kasukasuan at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi. Napakaganda po ng salita ng Panginoon. Kung ang bawat isa ay maayos na gumagawa ng kanyang bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Wow! Napakaganda ho na makita sa ating iglesia ng Panginoon sa lugar na ito na tayo ho ay lumalaki at lumalakas. Gusto po ba niyo yun? Isa po ba ng puso niyo yun? Parang desire po ba ng puso natin na tayo lumaki at lumakas? Sabi ng Bible, dapat po bawat bahagi kumuha ng kanyang tungkulin. Bawat bahagi kailangan ng gumawa ng tungkulin. Ngayong umaga, pag-aaralan ho natin, work well together for the Lord. Work well together for the Lord. Sa Nehemiah chapter 3, 1 to 32, hindi ko na mabasahin. Parang mo nakikiusap kayo. So, alam mo natin, chapter 3, nagsimula akong gumawa ng mga Israelita patungkol po sa nawasak na pader. Chapter 1, kung babalikan ho natin, naka-receive ng report si Nehemiah sa kanyang kapatid na ang sabi ay wasak ang Jerusalem, wasak ang muog ng Jerusalem, giba ang mga pintuan, at sinasabi nila na talagang nasa kadustaan ang pangalan o mga Israelita dahil sa nangyari. Nasabi po ni Derek Gentle, ito pong Nehemiah chapter 3, sabi ni Derek Gentle, it's one of those passages one is tempted to skip over. It seems to be nothing more than just a list of names we can pronounce. Hirap na naman sabihin ng mga names. Magkakamuutal tayo. Sabi nga, a nothing chapter, just boring detail and data. Kasi totoo naman ho yun. So, ang pwede lang kung makuha natin doon, pag kayo gusto magkaanak, baka may makikita kong pangalan na biblikal. Pero aside from that, kung atin yung titingnan, at marami akong tinignan, marami hindi gumawa ng sermon, patungkol sa chapter 3. Dahil para sa kanila, ano po nga naman na makukuha dito. Pero mga kapatid, sa atin nung binasa, this passage shows how people working together can accomplish more than if just one person tried to do all the work. So, sabihin, kung lahat po, kung ating babasahin sa Tagalog, yung mga pagkakasunod-sunod ng gumawa, napakarami ho nilang nagawa. At kung hindi gagawin ng isa, baka ho, hindi kaya ng 2 buwan, 3 buwan. Pero alam mo natin, chapter 4, o sa mga sumusunod na kabanata, babanggitin ho doon na 52 days, itapos po nila yung kanilang project. Sa atin pong binasa sa Bible, makikita ho natin dyan yung phrases na next to him, next to them, after him, after them. Nakita niyo ba sa inyong Bible? Sa Nehemiah chapter 3, paulit-ulit yung binabanggit dyan yung salitang next to him, next to them, after him, after them. So, these expressions are recorded 28 times. Sa chapter 3, isipin nyo, 1 to 32, 28 times binanggit po yung salitang next to him, after them, after him. So, next to him, it is the key phrase in this chapter. It means link arm in arm. Yoked together in ministry, no gaps.
So, yun pong sinasabing next to him, sinasabing link arm in arm. Walang gap yung kanilang pagtatrabaho sa Panginoon. So, ibig sabihin, sa lugar na ito, may nagtatrabaho. At the same time, sa kabilang lugar, meron din nagtatrabaho. At yun po ang ating nabasa sa salita ng Panginoon. The biblical principle is this: every person is to be involved in ministry because everyone has a job to do. Bawat isa po ay kailangan mag-involve sa ministry. Bakit? Dahil bawat isa ay meron hong kayang gawin. Meron po ba kayong kayang gawin? Kapag nag-uusap po kami doon sa training for trainers, P40. Nakalagay po doon, prayer, care, and share. Bakit wala daw eat? Kasi yun daw ang kalakasan ng iba. Yun daw kumain. So, mga kapatid, ako paniniwala na bawat isa sa atin, meron hong kakayanan na pwedeng gawin para sa Panginoon. Yung iba po sa atin ay gustong gawin yung kanyang ginagawa. Yung iba naman nahihirapan doon sa kanyang trabaho. Whether sa church o kaya yung kanyang career. Yung iba naman ay hindi makakita ng gusto niyang gawin. Maaaring nakaka-relate kayo sa isang quotation na ito na aking nakita. Sabi niya, I tried working in a muffler factory sa gawa ng tambutso, but that was exhausting. I studied a long time to become a doctor, but I didn't have any patience. I became a professional fisherman, but discovered that I couldn't live on my net income. I managed to get a good job working for a pool maintenance company, but the work was just too draining. Next, I found being an electrician interesting, but the work was shocking. After many years of trying to find steady work, I finally got a job as a historian until I realized there was no future. Kakaibaw yung kanyang... So wala akong umakma sa kanyang kagustuhan. O gustong gawin. Pero alam niyo mga kapatid, when it comes to the work of the Lord, wala akong place sa atin, walang lugar sa atin na basta lamang nakaupo, pakape-kape, pakakwatro, pakape at nanonood sa mga gumagawa. Yung bang, minsan di ba kung kayo nanonood sa arena, yung mga tumatakbo o kaya yung mga sa sports, then kung inyo titingnan, ilan lamang ko yung gumagalaw, pero napakarami yung nakaupo. At yung iba nga may na-stroke sa panonood, sobrang na-excite yung iba dahil hindi na gumagalaw. Kaya namamatay na sa upuan. Nakakalungkot pag ako ganito sa Panginoon. Ilang tao lamang ang nagtatrabaho, tapos yung iba nanonood lang, tagapalakpak, tagapula, ay Pinoong, magaganon na tumakbo. Mahirap po magaganon ang ating kalagayan mga kapatid. Sa atin ang binasa, ito po yung ginawa ni Nehemiah. Alam mo natin, dun po sa chapter 2, nung mag-survey si Nehemiah, dito po siya galing, sa part na ito. Ang dahilan po, at nasabi ay, clockwise po niyang ginawa ang pagsusurvey doon po sa wall of Jerusalem. Ito po yung mga gates. Sasabi po ng mga theologians na ang paglusob daw ng mga kaaway usually nagmumula sa north. Kaya po hindi si Nehemiah nakarating dito dahil iniisip po niya na totally destroy daw itong lugar na ito dahil ang mga kaaway nga po galing ng north. So basically, pag umatake sila, ito yung kanilang unang sasagasaan, wawasakin. So kaya po sa chapter 2, wala nabanggit na ilang mga gates and walls, kundi dito sa bandang south. Kasi kumbaga, nakapasok na sila. Then kung atin ang titingnan, verse 1, chapter 3, verse 1, unang ginawa yung ship gate. So, kumbaga, kanila namang anti-clockwise ang kanyang ginawa. Ship gate, then fish gate, all gate, valley gate, then dung gate, then fountain gate, water gate, horse gate, east gate, and inspection gate. So, chapter 3, verse 31. So, isipin nyo, sa loob ng 52 days, tapos po itong wall and gates na ginawa
ni Nehemiah. So, kung atin nung titingnan, nagsimula ng gumawa ang mga workers sa panahon ng ito. And over 40 times, makabasa ho natin yung salitang repairing. Chapter 3, kung atin nung titingnan, yung salitang repairing ay sunod-sunod ho dyan. Then, kung atin nung babasahin, na ang mga Israelita ay nagsimulang gawin itong mga pader at saka itong mga gates. Alam mo natin na kapag wasak ang wall, wasak ang gates, madali yung mapapasok sila ng kaaway. Hindi lamang ho sa larangan ng labanan, kundi siyempre sa larangan din ho ng katuruan. Alam mo natin na noong panahon iyon, ang mga Israelite galing ng Babylon. At iba't iba ho ang kanilang natutunang mga paniniwala na hindi ho base sa sinasabi ng katuruan ng salita ng Diyos. Easily, pwede hong masakop sila ng mga katuruan o iba't ibang paniniwala mula sa labas dahil po wasak ang kanilang wall, wasak ang kanilang gate. Alam mo natin, kung i-apply natin sa ating buhay mga kapatid, napakahalaga po na dapat maayos din yung ating wall, yung ating mga gates bilang pamilya, bilang tao, na dapat din may harang yung ating mga buhay upang hindi ho tayo naapektuhan ng ibang mga naniniwala. Sad to say, ilan nung milyon ang nakisama sa fiesta nung nakaraan. And I hope hindi kasama. Nung nagyapak at naglakad ng malayo. Pero isipin nyo, 19 hours? Tama po ba? 19 hours na sila po ay naglakad. Grabe, no? Yung Nehemiah chapter 3, 1-32, babasahin lang po ng ilang minuto. Pero parang nakatamad lumayo. Pero sila grabe yung kanilang devotion. Tayo po bilang mga mananampalataya, bilang ito naghihintay sa atin. Pero parang kung kailan tama yung ating paniniwala, nagkukulang mo ang ating devotion sa Panginoon. Sa mga kapatid, sa atin yung binasa, meron tayong ilang titingnan. Kung paano sa ating paggawa, tayo ay magkakaisa at maayos na gagawa. There are 4 principles that will help us, each of us, to work well with each other for the Lord. There are 4 principles that will help each of us to work well with others for the Lord. Mga kapatid, napakalaga po ng mga prinsipyo na meron tayo. 4 po ito. So, ibig sabihin, medyo tatagal po tayo ngayong umaga. Una, leaders set an example. Leaders set an example. Look at your Bible. Chapter 3, verse 1. Sabi po ng salita ng Panginoon, sa chapter 3, verse 1, ang punong saserdoteng si Eliasib at ang mga kasamahan niyang saserdote ang gumawa ng pintuan ng mga tupa, ship gate, niligyan nila ito ng pinto at itinalaga. Nasabi po ng salita ng Panginoon, itong si saserdoteng si punong saserdote, si Eliasib. So, siya po yung unang gumawa ng ship gate, kasama niya yung ilang mga saserdote. Alam niyo maganda rito, after na magawa, niligyan nila ito ng pinto at itinalaga. Hindi aksidente na ang unang nilang ginawa ay ship gate. Sinasabi po ng ayon sa aking pagbabasa, hindi yung aksidente na ship gate. Bakit? Kasi yung ship gate, doon po dumadaan yung mga tupa na inihahandog para sa Panginoon. At kung titignan natin, si Jesus Christ ay isa rin tupa na inihandog para sa katubusan ng ating mga kasalanan. At dito, kung ating titingnan, sabi ng Bible, nilagyan nila ito ng pinto at itinalaga. Nangangahulugan po ng paglilingkod ng mga Israelitang ito, inuna nila ang Panginoon. Inuna nila ang Panginoon. At sa atin nung binasa, si saserdoteng si Eliasib at ang kanyang mga kasamahan ang unang gumawa. So, nag-set sila ng example as leader. Ang sabi ng salita ng Panginoon, high priest and all other priests, Levites, religious leaders, rolled up their sleeves and labored alongside everyone else. Alam mo natin kilala kung sino itong mga high priest.
Sino itong mga high priest? Sila yung mga nasa loob ng templo na kung saan ang kanilang kasuotan ay mga sacred garment of gold, blue, purple, and scarlet made out of fine linen. So kung inyong titignan, napakagara nitong mga, kumbaga bisting-bisto yung kanilang pananamit bilang mga talagang formal sila sa ating panahon. Yung kanilang pananamit. Sabi nga, itong mga sacerdoting ito, on the upper part, he had 12 precious stones set in gold with the names of the 12 tribes of Israel. Isipin nyo, meron siyang 12 daladala na pangalan, precious stones, na naka-engrave sa kanyang katawan. 12 tribes of Israel. At sa kanya namang head, sabi doon, meron siyang suot na dark blue turban with the phrase, Holy to the Lord, na naka-engrave din sa ginto. Isipin natin, itong mga unang saserdote na talagang yung kanilang pausuotan ay hindi mo asahan gagawa sa construction. Nakita mo kung ba na nasa construction tapos nakabarong? At may hawak na wheelbarrow o kaya ay nagpapasa ng nagbibitbit ng halo, naka-Amerikana, hindi ho awkward. Pero kung atin titingnan, mga kapatid, tingnan ho natin nangyari dito na hindi sila nahiya na gumawa, kahit sila nagpakita ng halimbawa na maglingkod sa Panginoon. Leaders set an example. Kung titingnan ho natin sa GBCC, kung titingnan ho natin ang mga tagapanguna dito sa iglesia, maaaring elders, deacons, tagapanguna ng kalalakihan, kababaihan, mga bata, young pro, mga youth, at iba pa mga leader. Ano masasabi ninyo? Huwag na nyo sabihin. Alam na. Nakakahiya sa amin, kasama ako, na hindi kami nagpapakita ng halimbawa sa paggawa sa Panginoon. Nakakahiya kung ang mga elders, mga deacons, hindi nagpapakita ng halimbawa. Una, yung character. Pangalawa, yung sa paglilingkod, yung doing sa Panginoon. I do believe, papasakaya ang mga leaders ng church sa bawat isa sa atin. Leaders set an example. Napakahalaga po noon. Napakahalaga po na ang mga leaders ang muna nagpapakita ng halimbawa. Mga kapatid, hindi lamang leaders set an example. Pangalawa, God uses all types of people. God uses all types of people. Gumagamit siya ng iba't ibang uri ng tao. Everybody is not performing the same work. Hindi po pare-pareho kanilang ginagawa, but is contributing to the overall goal. Hindi nga pare-pareho kanilang ginagawa, pero nagko-contribute naman yung iba nilang ginagawa sa kabuuan. At yun po ang ating inaasahan. Tingnan nun natin ang mga nakitulong. Una, yung mga government officials. Makabasa po niya ng verse 9, verse 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, kahit po yung mga government officials, makabasa po natin dyan yung mga puno ni ganito, puno ng ganito. Sila po hindi nahiya na tumulong. At sila ginamit din ng Panginoon para may sa katuparan ng paggagawa ng wall. Then, alam mo natin yung mga priest, mga sacerdote. Verse 1, verse 2, 22, and verse 28. Yung mga Levites, verse 17. Sila rin po yung ginamit ng Panginoon. Ibig sabihin, kung atin mong titignan, iba't iba ang kanilang posisyon. Pero ginamit sila ng Panginoon para maglingkod. Hindi lamang po yun, kahit yung mga gatekeeper, verse 29. Kung inyong babasahin chapter 3, verse 29, kahit yung mga gatekeeper, yung mga tagapangalaga, yung mga kumagay sa security. Then yung mga goldsmith, nagagawa ng alahas. Sa verse 8, 31, and 32. Yung mga merchants, yung mga mangangalakal. So verse 31 and 32, makikita po natin yan na sila ay kasama rin sa paglilingkod. Yung mga perfumers,
Isipin yung perfumers. Then yung mga temple servants. Isipin nyo natin, yung iba't ibang posisyon nila. May government officials, may mga, ibig sabihin, sila yung mga medyo kilalang tao. Then yung mga priests and Levites na naglilingkod sa loob ng templo. Then yung mga gatekeeper, yung mga goldsmith na gagawa ng alahas. Iniisip ko itong mga ito, hindi ko lang kung malalabong baga ang kuko. Magaganda ang putis, kasi siyempre mababango. At tapos ito, iniisip ko, goldsmith, siyempre may mga alahas sa katawan. Mga merchants, mga mangangalakal, temple servants, isipin nyo ang kalagayan ng mga taong ito. Iba't iba ko sila. Meron ditong kilala, merong hindi kilala. Pero lahat po sila ginamit ng Panginoon para po sa kapurihan ng ating Diyos, para sa kanyang gawain. Doing work outside of their main area of expertise. Ano malay naman ng perfumers? Sa construction. Ano malay ho ng goldsmith? Yung mga tagagawa ng alahas sa construction. Yung mga mangangalakal. Well, maaring may alam sila kaunti, pero hindi yung kanilang expertise. Pero alam nyo, sila ay ginamit din ng Panginoon sa gawain ng Diyos. Isipin nga natin yung ating mga kalagayan. Ano ba tayo? Ano ang ating, tayo ba'y masasabi natin na medyo may pinag-aralan? Hindi nakatungtong sa paaralan? O di kaya medyo pandak? O sabihin natin medyo may sinakaunti? Tingnan yung katabi. Napatangkad ng kaunti? O sabihin natin medyo maedad? O medyo bata? Sabihin natin ang ating kalagayan mga kapatid ay tayo ay magaganda ang putis, medyo hindi nailabas. Pero alam niyo mga kapatid, ang maganda rito, ginamit ng Panginoon lahat ng uri ng tao. Ibig sabihin, kayo po mga kapatid, at ako ay may kayang gawin para sa Panginoon. Amen po ba? May kaya po ba tayong gawin sa Panginoon? Gusto ko pong ulitin yung aking challenge. Kung ayaw nyo maglingkod, ito pray na natin kunin na kayo ni Lord. Ano pang dahilan at kayo po narito? Di ba? Ano pang dahilan at kayo ay nakaupo dyan? Kung ayaw nyo maglingkod sa Panginoon para kumain, well, tingnan ho natin, maganda rin naman, yung dung gate, yun ho yung tupunan ng basura. Yung dung gate. Okay, pag-aralan na natin mamaya yan. Pero ninyo mga kapatid, the Lord didn't need 1,000 masons and carpenters to rebuild the wall. He needed ordinary people who were willing to work. Willingness po ang inaasahan ng Diyos. Ang hinihingi ng Diyos. Yun ang ating willingness. Pero alam niyo mga kapatid, bagamat may mga taong gusto maglingkod sa Panginoon at meron silang ginagawa sa Panginoon, meron din naman mga tao na ayaw maglingkod. Tingnan ho ninyo yung chapter 3 verse 5. Sabi ng chapter 3 verse 5, the next section was repaired by the men of Tekoa, but their nobles would not put their shoulders to the work under their supervisors. Sa ibang salin, moreover, next to him, the Tekoites made repairs, but their nobles did not support the work of their masters. Ibig sabihin, kahit may mga naglilingkod, may mga tao pa rin talagang ewan ko, bakit may mga ganun talaga? Ayaw maglingkod sa Panginoon, pabigat. Sabi, yun daw Tekoa, ito daw, ang layo nito sa Jerusalem ay 10 to 11 miles. And while some of the people commuted to the job site, itong mga taong ito ay ayaw naman maglingkod, yung mga nobles. So, sinasabi po na yung text ay ayaw nilang maglingkod sa Panginoon. Bakit? Ayaw nilang makisali sa gawain ng Panginoon. They didn't want to follow all orders. They were too proud to submit themselves to the supervisors of the job. Ayaw po nilang magpa-ilalim. Ayaw nilang magpasakop. Yung mga matitigas din ang ulo ng ano. Buti nila sa GBCC, walang matigas ang ulo. Amen po ba? Ito po ang aking pinaniniwalaan. Yun po ang pinaniniwalaan namin bilang mga lingkod ng Diyos.
sa iglesia ito. Na wala ho ditong pasaway at walang matigas ang ulo. Sagot. Alam niyo, yung mga taong ito, ayaw nilang madudumihan ang kanilang mga kamay. Sabi nga po yung the phrase, would not put their shoulders to the work, suggests that it was pride more than anything else which kept them from diving in. Yung pride nila. Yung mga tao talagang pride at ayaw nilang sila ay minsan na-intimidate. Minsan ayaw nilang uunlad yung gawain ng Panginoon dahil nga sabi anong aming mga kukurumitsyo yan, magigisikat ba kami dyan pagka ginawa namin yan? Nakakalungkot isipin kung may mga tao ayaw pa rin maglingkod sa Panginoon. Pero alam niyo maganda rito, kung inyong babasahin yung chapter 3 verse 11, meron ho diyang isang sumali ho sa gawain ng Panginoon. In chapter 3 verse 11, si Malkia, son of Harem, inyong tingnan, pero sa Tagalog, magkaiba ho yung kanyang, binasa ko pareho, iba ho yung sa Tagalog, pagka in-English mo. So, magkaiba ho. Maaring Pedro, naging Peter, nung in-English. Sa atin nung binasa, sa chapter 11, si Malkia, ito po yung tao na binigyan ng panibagong chance. Bakit po? Kasi si Malkia, kung inyong babasahin, sa Ezra chapter 10 verse 31, siya po ay naisubmit. Si Malkia ay na-involve sa pakikipagrelasyon, pakikipag-asawa sa hindi Israelita. So, kumbaga sa atin ay siya ay dapat disiplinahin kasi nag-asawa siya ng hindi mananampalataya. Pero ito binigyan siya ng chance. At siya nakasama rin na maglingkod sa Panginoon. Mga kapatid, napakagandang tingnan nyo na ang Panginoon gumagamit ng lahat ng uri ng tao. God uses all types of people. Whether ikaw ay may problema, whether ikaw ay namuhay sa kasalanan at nagbago, pare-pareho tayong kayang gamitin ng Panginoon kahit nga may kapansanan. Ako daw ay PWD. Pag-text mo yung aking kaibigan, sabi niya mag-submit ka sa inyo ng dalawang 2x2 ID at saka 1x1, dalawa rin kopya. Bakit? Kasi considered ka na PWD. Para sa PhilHealth. Nag-iisip ako. Ano? Pero alam niyo mga kapatid, kahit may kapansanan kayang gamitin ng Panginoon. Kahit nga may karamdaman kayang gamitin ng Panginoon. Wala ko tayong pwedeng sabihin na hindi ako pwede dyan kasi wala naman akong alam. Ito lang, ang dami kong inaalaga ang apo. Apoy-apoy. Yung aking asawa na may sakit, intindihin. Hindi ko pwede maging dahilan ng mga bagay na ito. Ang dami kong ginagawang trabaho, hindi ho natin pwedeng sabihin na ito'y dahilan. Kasi bawat oras, bawat araw, ito'y pagkakataon para tayo maglingkod sa Panginoon. Nasabi po kanina ng devotion namin sa worship team, sabi doon, serve the Lord wholeheartedly. Serve the Lord wholeheartedly. God uses all types of people. Handa po ba kayo magpagamit sa Panginoon? Amen. God, yun lang ho ang kayang maglingkod sa Panginoon. At alam po, hindi lang ho sa salita. Dito may makikita natin sa gawa. Sunod po, na principle ay ito. God's work requires passion. God's work requires passion. So, alam mo natin, yun po ilang mga binasa ho natin, some people did more work than others. Meron yung ilang mga tao na mas marami silang naging trabaho, nagawa, kaysa sa iba. Tingnan mo natin yung mga Tikwites, mga mga taga-Tikowa. Sabi dyan, verse 5, sila po ay may ginawang isang bahagi. Tama po? Chapter 3, verse 5. Tama po ba? Then chapter 3, verse 27, sabi dyan, next to them,
the men of Tekoa repaired another section. Grabe yung bibilis nila gumawa. Nagtrabaho sila ng verse 5, then verse 27, ito na naman sila. Parang sinasabi ng mga taong ito, Nehemiah, sabik pa kami, gusto namin gumawa pa. Ano pa ang pwedeng gawin namin? Then verse 27, binigyan po ulit sila ng trabaho. Nasabi doon, next to them, the men of Tekoa repaired another section. Pero alam nyo, maaari sabihin ng iba na kahit pitang aming mga nobles, hindi sila gumagawa. Yung iba ang tendency, sabihin nila na hindi nga sila gumagawa. Hindi ako iuungkot na rin sa amin. Hindi na rin ako magagawa kasi sila nga, mga leaders. Kami pa naman. So pwede na rin itong mga dahilan. Pero alam nyo mga kapatid, sabi ng Biblia, talagang naghanap pa rin sila ng paraan para gumawa. Another guy named Meshulam, dun po sa Nehemiah chapter 3 verse 4. Nehemiah chapter 3 verse 4. Then makikita natin, ito si Meshulam ay gumawa ulit po dun sa chapter 3 verse 31. Verse 32, chapter 3, 31. Then yung pong Meremoth, son of Uriah, gumawa rin po siya sa chapter 3, verse 21. So, ibig sabihin po, itong mga taong ito, talagang ang dami nilang naiambag sa gawain ng Diyos. Ang dami nilang naiambag sa gawain ng Diyos. Nakakalungkot pong isipin na minsan pagka may mga tao naglilingkod, pag natapos na yun, ayaw na nilang gumawa ulit ng iba pa. Para bang tapos na yung kontrata sa gawain dito. Pero mga kapatid, gaya ng atin nung binasa, some people did more work than others. Yun naman pong iba, some people work harder than others. Some people work harder than others. Ang example po nito ay si Baruch. Si Baruch. Napakagandang pangalan. Si Baruch. Tinanong niya yung verse 20, chapter 3, verse 20. Nasabi po dyan, chapter 3, verse 20, next to him, Baruch, son of Zabai, zealously repaired another section. Siya lamang po yung tao na binanggit dito na sinabing zealously. Ano sabi sa Tagalog? Hinusay na masikap. Hinusay na masikap. Hinusay na masikap. At kung inyo babasahin, chapter 3, 1 to 32, siya lamang po ang sinabihan ng salita ng Panginoon na hinusay na masikap ang kanyang paggawa. Ano pong ibig sabihin noon? Sabi po ng mga komentarista, ang Hebrew word means to burn or glow, and suggests that Baruch burned a lot of energy. He was not just serving, he was on fire. Iba ho yun. Naglilingkod, pero hindi lamang basta naglilingkod, kundi talagang nag-aapoy sa paglilingkod sa Panginoon. Minaalala po ba kayong tao na talagang nag-aapoy lagi sa paglilingkod sa Panginoon? Makasarap samahan na gano'n tayo. Apoy-apoy lagi sa paglilingkod sa Panginoon. Sa dito po si Baruch, he was not just serving, he was on fire. Alam mo natin, this is amazing because in Nehemiah chapter 4 verse 6, makabasa ho natin doon, the people work with all their heart. So lahat po sila naglilingkod ng kanilang buong puso. Pero si Baruch ay on fire ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Para sa iba, masama akong alam to. Ewan mo kung kayo magpangalan sa inyong anak. Pero alam nyo, magandang makikita natin sa kanya, yung kanyang zealousness sa paglilingkod sa Panginoon. Yung kanyang apoy-apoy na paglilingkod sa Panginoon. Kaya tanong mo sa atin ngayong umaga, gusto po ba nyo pagkatulad ni Baruch? Hindi lamang basta naglilingkod, pero nag-aapoy sa paglilingkod. Are you willing to go the extra mile and burn with zeal and passion in your service? Mga kapatid, God's work requires passion. Alam niyo na, napakalaga nitong passion. Kahit po Tagalogin, mahalaga rin po itong passion.
Ang passion mo ay isang bagay na kahit na ikaw ay abalahin, kahit na ikaw ay usigin, kahit anong sabihin sa'yo, hindi ka nagpapatali doon sa sinasabi ng iba. Kasi yun yung passion mo. So hindi ka pwedeng, sabi nga, ay pigilan kahit ng sibat. Bakit? Passion mo kasi. Passion. Ano ang ating passion? Passion. Passionista. Passion. Meron mo pang passionista. Yung maganda lang pagka sisimba, hanggang ganda na lang ng suot. Kaya gayon ay pinagmamahili yung kanyang kasagutan. Passionista. Pero hindi man lamang gumahawak doon sa trabaho. Katulad ng mga saserdote, talagang formang-forma sila, pero nandun sila, nag-dive sila doon sa gawain ng Panginoon. Willing silang maghalo ng samento at saka ng bukangin. Mas mahirap haluin kung may graba. Pero itong mga tao ito talagang naglingkod sa Panginoon. Kailangan ng passion. Panghuli, God's work requires teamwork. God's work requires teamwork. Alam mo natin, makapansin natin dito, unang yung teamwork, yung pinabanggit dito, yung family. Tingnan mo ninyo sa verse 2, mababasa niyo dyan si Sakur, the son of Imre. Si Sakur, son of Imre, yung kanyang pamilya. Then si Hasenaa. Sa verse 3, ito po yung pamilya kung magtrabaho. Si Merimoth, Meshulam, Zadok sa verse 4. So, 2, 3, and 4, mapapansin natin dyan sa inyong mga talata, kung inyong mabasahin, pamilya ho sila nagtrabaho sa Panginoon. Then si Shalom and his daughters, nakakatuwa ho ito, kasi yung kanyang mga anak na babae talagang nagtrabaho rin sa Panginoon. Verse 12, tingnan natin yung verse 12, nasabi dito sa verse 12, Shalom, son of Haluhesh, ruler of the half district of Jerusalem, prepared the next section with the help of his daughters. Kahit yung mga babae talagang nagpasaan ng halo blocks, at sa ating panahon nagbigay ng halo ng mga talagang ng mga iba't ibang kagamitan para maayos yung gates at saka yung walls. Yung salita ng Panginoon ay nagtuturo sa atin na kahit babae, hindi kayang gawin sa Panginoon. Actually, kung patataasin ako kamay ng mga babae, mas marami dito sa church. Tama po ba? Mas marami daw ang pupunta sa langit. Mga babae. Pero alam niyo, napakahalaga po ng family, pupuso naglilingkod sa Panginoon. At kung tayo po ay maaaring isa pa lamang naboborn again sa ating pamilya, maganda kung anong trabahuin natin yung ating family. Kahapon, ang hamon sa amin, magbigay nga kayo ng 3 tao na pwede niyong ipanalangin. Ipanalangin yung makakilala sa Panginoon. Then after nyo may panalangin, pinapanalangin, then maghanap tayo ng paraan kung paano natin ipakikita yung care sa kanila. Then after ng care, kinakailangan natin ibahagi ang salita ng Diyos. At mahalaga po yung nagawin natin sa ating family. Maaaring kayo pinag-iisa sa inyong pamilya na nasa Panginoon. Mahalaga po ang inyong bahagi. Pangalawa, region or community. Una po, verse 2, mabasa natin dyan yung mga taga-Jericho. Alam mo natin, yung mga taga-Jericho, ito yung sa Joshua chapter 7 o chapter 6. Ito yung pagkakataon na winasak yung pader ng Jericho. Then yung mga Tekoites, yung mga Gibeonites, alam mo natin yung mga Gibeonites, Joshua chapter 9, sila yung mga nakipagkasundo sa kanila. So yung mga Gibeonites, Mizpah, verses 7 and 15. So iba't iba hong rehiyon yan. Then, mapapansin natin, yung mga Zanoah, verse 13, Beth Halkerem, verse 14, Beth Sur,
yung Kayla, verse 18. Kayla, verse 18, ito ang pangalan ng anak. Kayla. Pero kung ating titingnan, itong mga region o community na ito, sila rin po ay naglingkod sa Panginoon. Grabe si Lord. Kahit po kahit sinong tao, ay pwede ho niyang gamitin. Napakahalaga po ng teamwork sa atin mga kapatid. Bilang tayo ay mga mananampalataya, bilang tayo may vision na gusto mangyari sa ating iglesia. So tanong mo sa atin, ano yung ipinagagawa sa atin ng Diyos na kailangan ho nating pagtulong-tulungan? Maaring sa ating family o maaring sa ating community na kailangan natin magpagamit sa ating Panginoon. We're called to start at home, but we're not supposed to stay there. Alam mo natin yung si Asena, after niya ma-rebuild yung fish gate, siya po ay sa chapter 3 verse 12, nagpatuloy po siya sa paggawa. Mga kapatid, tayo bilang mga mananampalataya sa lugar na ito, napakahalaga po ng ating posisyon. Napakarami pong ibinibigay na oportunidad sa atin para maglingkod sa Panginoon sa iba't ibang kaparaanan. At mahalaga po yung teamwork. Sa teamwork, wala akong I, kundi we. Mga kapatid, ito po yung mga prinsipyo na nais ipagawa sa atin ng Panginoon. Nagmumula po una sa leaders. Sa mga leaders. Nakakalungkot po kung kami ay puro salita lang at wala naman ng gawa. Tama po ba ako? Leaders set an example. Tapos kinakailangan din ho mga kapatid, ang Panginoon gumagamit din po ng iba't ibang uri ng tao. Ang Panginoon ay nangangailangan ng passion sa atin ng paggawa. Nais po niya ng teamwork sa ating paggawa. Ang sabi po ni Warren Wiersbe, meron daw po tatlong uri ng tao. Sabi ni Warren Wiersbe, some people in the church are constructionalists. Sino po sila? They're helping to get the job done. Tumutulong sila para matapos po yung trabaho. Ang tawag po sa kanila ay constructionalist. Yung daw pong pangalawa ay distractionalist. Busy po sila sa pagsira naman o ginagawa. Sila po yung mga distractionalist. Siguro man ang kapatid niyong katabi mo, hindi yung mag-distractionalist. Narinig niyo ba salitang napakatampalasan mo talaga? Tampalasan. Constructionalist, distractionalist. Yung pangatlo, obstructionalist. Obstructionalist, they create problems for the people who are trying to do the work. So sila yung mga tao na gumagawa ng problema para yung sa mga taong gustong gumawa. Sila yung mga pumipigil. Ay, huwag na dyan. Nako, may hirapan ka dyan. Sila mga tagapigil. Wala na nga silang ginagawa. Hindi na nga naglilingkod. Pero sila yung mga tagabatak, tagahila. Tagapigil ng gawain ng Panginoon. Constructionalist, distractionalist, obstructionalist. Ito yung mga tamad. Tapos alam nyo, yung kanilang espiritu, meron silang enerhiya na humihigop ng iyong espiritu. Na laging gusto tatabihan ka, tapos bibigyan ka ng mga salita na magbibigay sa'yo ng kaisipan na, oh, man, bakit hindi mo anong gagawin nyo? Pero ang tanong sa atin mga kapatid, are you a constructionalist? Kung kayo tagagawa o distractionalist, nagasira. Bigyan na nga nagawa, sisirahin. Marami na nag-away dyan. At pangatlo, an obstructionalist. Saan ho tayo dyan, mga kapatid? Saan ho tayo dyan? Are you a constructionalist, distractionalist, or obstructionalist? Mga kapatid, pangulay, gusto kong baybayin natin itong Wall of Jerusalem. Sabi ko po kanina, yung ship gate,
ito po ay referring sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi nga po yung mga tupa ay dito dumadaan kapag ihahandog sa temple. So sa sheep gate. At sinasabi po na it refers sa ating Panginoong Jesus na siya'y nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Dapat po lahat ng mga tao ay dumaan dito sa gate na ito sa Panginoong Jesucristo. Then after na siya ay nasa Panginoong Jesucristo, may tinatawag pong fish gate. Ano po yung fish gate? Alam mo natin, sinasabi po na itong lugar na ito, yung mga nakahuli ng isda, dito po nila idinadaan sa fish gate. Kaya po natawag ito na fish gate. Sinasabi po ng mga theologians na after na ikaw kay Kristo, dapat ikaw ay sumusunod kay Kristo. Diba sabi ni Jesus Christ, follow me. I will make you fishers of men. So ito raw pong fish gate ay tumutukoy na dapat tayo sumusunod sa Panginoon. Then yung old gate, ito po ay tumatalakay o tumutukoy doon po sa ating sa salita ng Diyos. Yung old path. Dating daan. Yung tamang daan. Dating tamang daan. So kaya ibig sabihin po mga kapatid, dapat silang, itong mga Israelitang ito, dapat bumalik sa dating daan. Kasi naligaw sila ng daan. Yung gusto ko lang pong linawin, ng dating daan, yun po yung tamang daan. Hindi ko sa ngayong daan. Napakaraming daan nila. Pero yung pong old gate ay tumutukoy na dapat bumalik tayo doon sa tamang katuruan ng salita ng Diyos. Na after mong ikaw ay nasa Panginoon, ikaw ay sumusunod sa Panginoon, dapat din itinatama mo yung iyong paniniwala ayon sa salita ng Diyos. Then yung daw valley gate, ito daw naman ay yung sabi doon, for a new Christians, the Lord allows a honeymoon type period where He teaches you and His presence strong in your life. Sabihin dito sa valley gate, dito pinatatatag yung mga mananampalataya. Alam niyo yung Psalm 23, even though I walk in the valley of shadow of death, I feel no evil. So sinasabi po na dito yung testingan, dito yung patatagan sa valley gate. Then, after na ikaw ay tumatatag sa Panginoon, may tinatawag pong dung gate. Ito naman yung tapunan ng basura. Tapunan ng mga dumi ng loob. So itong dung gate. So ibig sabihin, mga kapatid, sinasabi na ang atin ng buhay sa Panginoon, dapat po ay this gate that they would take or to refuse and rubbish out of Jerusalem. This is what happens in our lives. Na yung mga marurumi sa ating buhay, dapat po nating inilalabas. Yung mga kasalanan sa ating buhay, dapat po nating inilalabas. Yung mga bagay na ginagawa natin na hindi tama, na hindi kalooban ng Diyos, dapat po nating itinatapon, inilalabas. Dahil hindi yung aksidente na fountain gate. Bakit? Kasi ito raw pong fountain gate, ayon sa mga theologians, na ito raw po yung after a valley type experience where rubbish in our lives is cleared out and true faith comes forth. Then the fountains begin to flow and it doesn't take long. This speaks to us of living waters of the Holy Spirit that cleanse our lives and empower us for our Christian life. So sabihin, yun daw pong fountain gate, it refers to the empowerment of the Holy Spirit sa buhay ng mga mananampalataya. Then yun daw pong water gate. Yung water gate, it refers to the Word of God na kung saan after the valley type experience where the water gate is a picture of the Word of God and its effect in our lives. Ibig sabihin po mga kapatid, yung pagkakasunod-sunod ng gate na sinasabi ng gate sa Nehemiah, yung water gate, it refers to the Word of God and its effect sa ating buhay. Yung water gate. Bakit? Kasi yun po sinasabi sa Ephesians 5:26, having washed her by the water of the Word. Then sunod po yung horse gate, ito po yung pakikibaka, pakikipaglaban. Horse gate, dito po dumadaan yung mga ngabayo kapag may gera. Ibig sabihin, may battle din sa ating buhay bilang mga mananampalataya. May battle.
Then yung east gate, ayon po sa mga theologians, yung doon pong east gate, ito ay tumutukoy sa the coming of the Messiah. Yung pagbabalik ni Jesus Christ. Yung east gate. Yung inspection gate, alam mo natin, ito yung tinatawag na Bema. Ano yung Bema? The second coming of Christ. Second coming, at after ng second coming, tayo ay kanyang uusgahan. Kaya nga po yung inspection gate. Di ba hindi yung aksidente yung pagkakasunod-sunod ng mga gates? Na dapat din po itong mga gates na ito yung process ng ating buhay bilang tayo mga mananampalataya. Dito po umiikot ang ating buhay. Na dapat sana ikaw ay nasa Panginoong Jesucristo para doon sa inspection gate, makakasama ka rin pagdating ng panahon. So mga kapatid, hindi yung aksidente na yung mga pangalan ng gates ay basta lamang nailagay. Kundi ito yung may kahulugan sa ating buhay. Ito po ang ginawa nila walls and gates. Meron din tayong pangitain na by 2014 July, makapagtayo mo ng bagong building. Hindi ko alam kung saan gate, ilang bang gate meron natin dito. Pero sabihin, mga kapatid, itong bangay CR. Ang ibig lamang po sabihin ng Panginoon, ano man yung maliliit na tulong na pwede natin itulong, itulong mo natin. Isa pa rin yung napakalaking problema na meron tayo kung magagawa ang church at tayo lamang mo ilalaman. Di ba parang kakalog-kalugo tayo sa loob? Natutuwa po ba kayo na kayo na lamang ang nandito? Hindi ba kayo naaawa ng inyong inay, tatay, mga kapatid, kamag-anak, iba ang patutunguhan at sa impyerno? At samantalang kayo ay nagsasaya sa langit. Mga kapatid, napakahalaga po na meron tayong vision sa ating mga kapitbahay, sa ating mga mahal sa buhay, sila po ay madalas sa Panginoon. Ang huling tanong ko ngayong umaga, gusto po ba natin makisangkot sa gawain ng Diyos? Willing po tayong makisama sa gawain ng Diyos. Una magtanong. Kayo po ang sasagot.